Sinalubong ko ang aking dating asawa at ang kanyang kabit. Nangyari ito sa isang check-up sa Kaagapay Medical Center for Women sa BGC. Ininsulto nila ako. Anong ginagawa mo rito? Ang isang baog na, tulad mo ay hindi nababagay sa lugar na ito. 10 minuto ang lumipas pareho silang natigilan. Sakto sa paglabas ng isang doktor na nagsabing, "Kumusta mga kakwento? Sana'y palagi tayong nasa mabuting kalusugan. Bago tayo magpatuloy, tulungan ninyo akong palaguin ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, subscribe at pag-comment kung taga saan kayo." Kung nagawa nyo na, simulan na natin. Inakala ko noon na papasok ako sa ospital na ito bilang isang doktor, hindi bilang pasyente. Pero sa umagang iyon, pinili kong isuot ang pinakasimple kong damit, isang puting blusa na medyo luma na at maluwag na, sa aking baywang isang itim na slacks at isang face mask na tumatakip sa halos buong mukha ko. Walang puting coat, walang nameplate, walang salamin ng doktor. Isang 33 taong gulang na babae lang na sa mata ng dati kong asawa ay isang bigong ina. Mabagal ang aking mga hakbang pagpasok sa lobby ng Kaagapay Medical Center. Ang lugar na ito ay dapat pakiramdam ko'y pangalawang tahanan, dahil sa totoo lang iyon naman talaga. Ngunit ngayon dumating ako bilang isang pasyente na nais malaman kung bakit naging irregular ang aking buwanang dalaw sa loob ng ilang buwan. Hindi ito takot, gusto ko lang ng isang objektibong sagot ng hindi nakikialam ang tunay kong pagkatao. Hawak ko ang mga resulta ng mga naunang basic test na ginawa ko. Medyo malamig ang aking mga kamay, hindi dahil sa kaba, kundi dahil alam kong anumang katotohanang lalabas ngayon ay isang panibagong pinto sa aking buhay. Tumunog ang elevator. Bumukas ang mga pinto at tila huminto ang mundo. Unang lumabas si Anton, mabilis ang lakad at bahagyang nakaumbok ang dibdib. Ang dating gawin niya kapag pakiramdam niya siya ang pinakaimportante sa silid. Sa kanyang tabi magkahawak ang kamay ay si Katrina, may pilit na ngiti sa labi. Isang kamay niya ang nakahawak sa kanyang tiyan, hindi pa gaanong halata pero sinasadya niyang diinan para magmukhang mas malaki. Ang tiyan na palagi niyang ipinagmamalaki sa social media, ang tiyan na ginamit niyang dahilan para sirain ang aking pagsasama. Natigilan si Katrina nang makita ako. Pagkatapos na para bang may handa siyang script sa isip, binitawan niya ang mga salitang matagal na niyang gustong isampal sa aking mukha. "Anong ginagawa mo rito, Gabriela?" Malakas ang kanyang boses, matinis at sinadya para marinig ng ibang mga pasyente sa paligid namin. Humakbang siya, itinaas ang kanyang baba. Ang kamay na nakahawak sa kanyang tiyan ay lumipat sa kanyang baywang na para bang lalo pang idinidiin ang bago niyang estado. "Ang isang baog na tulad mo," inulit niya ang mga salita ng mas mabagal, tinitiyak na bawat letra ay tumatago sa aking pandinig. "Hindi na babagay sa isang maternity clinic. Magdadala ka lang ng malas sa ibang mga pasyente." Nasa tabi niya si Anton, walang imik ni hindi man lang sinubukang pakalmahin siya. Yumuko lang siya ng bahagya at ngumiti ng pailalim. Ang parehong ngiti na ibinibigay niya sa akin noon sa tuwing nagne-negative ang pregnancy test. Maraming pasyente ang lumingon. Ang ilan ay nagbubulungan. Isang ina ang tumingin sa akin na may awa. Ang iba naman ay naghagis ng mapanghusgang tingin nang walang alam sa buhay ko. Huminga ako ng malalim. Wala sa mga salita ni Katrina ang nakasakit sa akin sa pagkakataong ito, hindi tulad ng dati. Sa katunayan, para sa akin ay katawa-tawa ito. Tiningnan ko silang dalawa mula sa likod ng aking mask. Kalmado ang aking tingin, walang emosyon, walang galit, tanging isang malamig at kalkuladong titig. Kung ganoon, mahina pa rin ang boses ko, ngunit sa pagkakataong ito'y mas malamig pa sa bakal. "Tingnan natin kung sino talaga ang hindi nababagay dito." Suminghal si Katrina. Umiwas ng tingin si Anton. Aalis na sana ako nang dumaan sa tabi namin ang isang veteranang nurse. Tiningnan niya ako at lumambot ang kanyang mga mata, halos may paggalang, ngunit binigyan ko siya ng maliit na senyas sa pamamagitan ng pagyuko, hinihiling na magpanggap siyang hindi ako kilala. Naintindihan niya. Palagi niyang naiintindihan. Nagpatuloy ako sa paglakad patungo sa gynecology clinic. Sa likuran ko, narinig kong sinabi ni Katrina kay Anton, mahina pero sapat na para marinig ko. "Kawawa naman, umaasa pa ring magkaanak." Samantalang halata namang may problema ang matris niya. Huminto ako saglit, hindi dahil nasaktan ako sa sinabi niya, kundi dahil sa kabalintunaan ng sitwasyon, dahil malamang ako ang taong nakagamot ng pinakamaraming kaso ng may problemang matris sa buong ospital na ito. Biglang may boses mula sa intercom ng reception. "Ginang Reyes, pumunta po sa opisina ni Dr. Sandoval." Lumingon ako ng bahagya. Naguguluhang tumingin sa akin sina Anton at Katrina. "Aba, kay Dr. Sandoval din pala siya pupunta," bulong ni Katrina, hindi namamalayan na sapat ang lakas ng boses niya para marinig ko. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan lang akong naglakad sa mahabang pasilyo, nilagpasan ang mga educational poster tungkol sa fertility na ako mismo ang nagdisenyo. Ang mga poster na binabasa nila ngayon nang hindi alam kung sino ang lumikha.
Ang pasilyo ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Ang mga puting ilaw ay nagbibigay liwanag sa makintab na sahig. Ang alingawngaw ng mga yapak ng pasyente ay umaalingawngaw. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa banayad na pabango ng mga buntis. Sa dulo ng pasilyo ang pinto ng opisina ni Dr. Jose Pepe Sandoval ay bahagyang nakabukas dahil may isang nurse na labas-masok na may dalang mga medical record. Huminto ako sa tapat ng pinto. Bahagyang tumango sa akin ang nurse sa paraang maiintindihan lamang ng mga nakakakilala sa akin. Pumasok ako. Ang opisina ni Dr. Sandoval ay tulad ng dati maayos, may malambot na ilaw at amoy ng mint na paborito niya. Sa estante sa likod niya nakahanay ang iba't ibang medical awards. Isang makapal na folder ang nasa kanyang mesa. Kakasimula ko palang umupo nang may kumatok ng marahan sa pinto. Pumasok si Dr. Sandoval na may mainit na ngiti, parang isang amang nagpapakalma sa kanyang anak. Ngunit ngayon may kakaiba sa kanyang tingin, isang halo ng seryoso at paggalang. Umupo siya, binuksan ang isang folder at nagsalita sa sinadyang malakas na tono para marinig ng mga tao sa labas. Ginang Reyes, huminto siya. Bilang isang espesyalistang doktor at ang may-ari ng pinakamalaking bahagi ng ospital na ito, ang mga salitang iyon ay tumama sa hangin na parang kidlat sa isang tahimik na silid. Nanatili akong tahimik. Si Anton na nagkataong dumadaan ay huminto sa tapat ng pinto. Nakita ko ang anino ng kanyang katawan sa siwang ng pinto. Si Katrina na nasa waiting area ay agad lumingon. Nagpatuloy si Dr. Sandoval, mas matatag ang boses. Sa tingin ko, oras na para malaman mo ang totoong resulta ng mga pagsusuri mo at ng asawa mo. Nag-relax ang mga kamay ko sa aking kandungan. Dahan-dahan akong tumango at sa refleksyon ng isang maliit na salamin sa gilid ng mesa nakita ko si Anton na nakatayong naninigas, ang kamay ay nakakapit sa doorknob na parang isang taong ngayon lang napagtanto na nabubuhay siya sa isang katotohanang hindi niya lubos na nauunawaan. Binuksan ni Dr. Sandoval ang unang folder. Naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso, hindi dahil sa takot sa resulta, kundi dahil alam kong ito na ang simula ng katapusan. At nang magsisimula na sanang magpaliwanag ang doktor, may narinig na tunog mula sa labas. Ang tunog ng pinipigil na hininga ni Anton na trap sa may pintuan na parabang ang lahat ng aking nakaraan, ang mga pang-iinsulto, paninirang puri, pagtanggi at sakit ay naghahanda ng bumaliktad. Ang pinto ng opisina ay nanatiling bahagyang bukas dahil sa nurse na labas-masok at ang maliit na siwang na iyon ay naging bintana para marinig ni Anton ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala sa buong pagsasama namin. Inayos ni Dr. Sandoval ang kanyang salamin at tiningnan ako sa paraang maiintindihan lamang ng isang taong matagal nang nakakakilala sa aking integridad. May tono ng pag-iingat sa kanya, hindi dahil takot siyang may makarinig sa labas, kundi dahil alam niyang sa sandaling masabi ang katotohanan ito, ang buhay ko at ng mga taong uminsulto sa akin ay hindi na magiging pareho. Ginang Reyes, sabi niya ng mahina pero malinaw. Muli kong sinuri ang lahat ng iyong resulta, pati na rin ang sa iyong asawa na ginawa nating ilang buwan na ang nakalipas. Tumango ako ng bahagya, walang ipinapakitang emosyon, naghihintay lang. Tulad ng isang doktor na naghihintay ng objektibong resulta. Walang drama. Sumulyap si Dr. Sandoval sa pinto. Alam kong napansin niyang may nakikinig pero hinayaan niya ito. Binuksan niya ang unang folder, ang may pangalan ko. Una sa lahat, sabi niya, ipinapakita sa akin ang resulta. Ang pangkalahatang kalusugan mo ay normal. Balanse ang iyong mga hormone, maganda ang paggana ng iyong obaryo. Ang huling ultrasound ay walang ipinapakitang anomalya at lahat ng iyong fertility indicators ay nasa loob ng malusog na antas. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib, hindi dahil sa gulat, dahil matagal ko nang alam, kundi dahil sa pakikinig muli nito sa silid na ito, sa sitwasyong ito ay parang isang sampal sa lahat ng kahihiyang natanggap ko. Sa labas ng pinto narinig kong naging irregular ang paghinga ni Anton. Malamang ay hindi siya makapaniwala sa naririnig. Si Katrina na nakaupo hindi kalayuan ay tumayo na ngayon at sumisilip. Tense ang kanyang mukha. Binuksan ni Dr. Sandoval ang pangalawang folder, ang may pangalan ni Anton na malinaw na nakasulat sa takip. Tiningnan niya muna ako, pagkatapos ay nagsalita sa mas matatag na tono, hindi pa rin sinasadyang hinaan ang boses. At tungkol naman sa resulta ni Ginoong Anton. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang umiling. Sa tingin ko kailangan niyong marinig lahat ng malinaw. Walang paligoy-ligoy. Sa wakas tinulak ni Anton ang pinto ng kaunti pa at naging kita na ang kanyang katawan. Nagpanggap siyang napadaan lang, ngunit ang kanyang ninenerbiyos na ekspresyon ay iba ang sinasabi. Ginoong Anton, magalang na sabi ni Dr. Sandoval, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataong tumakas. Pasok po. Nakikita kong kanina ka pa nakikinig sa labas. Nanigas si Anton. Si Katrina ay nakatingin sa kanya. Mula sa waiting area,
Bahagyang nakabukas ang bibig hindi makapaniwala kung paano biglang nagbago ang script ng umagang iyon. Humarap ako kay Anton. Pasok Anton. Malambot ang boses ko, pero matalas. Mas mabuting marinig mo ang lahat hindi yung putol-putol. Pumasok siya na may naninigas na mga hakbang at umupo sa silya sa tabi ko ngunit nagpapanatili ng distansya na para bang isa akong mapanganib na bagay. Binuksan ni Doktor Sandoval ang resulta ni Anton. Matatag ang kanyang boses. Sa resulta ni Ginoo may ilang nakakabahalang mga parameter. Mababang bilang mahinang paggalaw at maraming quality indicators na hindi pumapasa sa normal na pamantayan. Ito ang tinatawag naming male factor. Agad na tinaasan ni Anton ang kanyang boses na parang isang reflex ng isang taong nakukulong. Mali yan, Dok, ako. Malusog ako. Imposibleng ako ang may problema. Nanginginig ang kanyang boses. Tsaka lumunok siya at pilit na sinabi ang maling pangungusap ang prueba buntis ang kasalukuyang partner ko. Si Katrina na kanina pa sumisilip ay agad pumasok at tumabi kay Anton hawak ang kanyang tiyan habang nakataas ang baba. Opo, Dok. Ako ang prueba. Mapang-asar ang kanyang ngiti. Kaya malinaw na hindi si Anton ang problema kundi siya. Itinuro niya ako. Tiningnan ko lang siya nang walang pakialam. Napabuntong hininga si Dr. Sandoval tinitingnan sila ng salitan. Sakto tungkol dyan. Kakakita ko lang din ng resulta ng check-up ni Ginang Katrina. Gumuho ang ekspresyon ni Katrina. Tumingin si Anton sa doktor na guguluhan at hindi komportable. Itinutok ni Dr. Sandoval ang ultrasound monitor sa aming tatlo. Ang gestational age na nakikita sa ultrasound na ito ay hindi tugma sa petsa ng huling relasyon na binanggit ni Ginang Katrina. Nagulat si Katrina. Ha, anong ibig niyong sabihin, Dok? Pinag-uusapan natin ang pagkakaiba ng ilang linggo. Masyadong malaki para ituring na simpleng pagkakamali lang. Hindi lumambot ang tono ni Dr. Sandoval. At bukod pa riyan, may history ng isang impeksyon na kagagaling lang ilang buwan na ang nakalipas. Sa medikal na pananaw, hindi madaling pagtugmain ang lahat ng ito ng walang lubos na katapatan. Ang hangin sa silid ay tila tumigas. Tumingin sa akin si Anton na para bang ngayon lang niya napagtanto ang isang posibilidad na siya mismo ang nagtatago. Baka hindi ako ang baog, baka hindi ako ang may kasalanan. Baka lahat ng kanyang pangiinsulto sa akin ay salamin ng sarili niyang mga takot. Pumilit ng mapait na ngiti si Katrina. Dok, baka nagkamali lang ako ng petsa. Hindi po pwede ginang malumanay ngunit matatag na pagputol ni Dr. Sandoval. Pero kung mali ang petsa ng relasyon, bakit hindi rin tugma ang petsa ng paglabas ng mga unang sintomas? Bakit hindi stable ang HCG? Bakit ang iyong medical history ay nagpapakita ng isang pattern na hindi tumutugma sa isang malusog na pagbubuntis? Lalong namutla si Anton. Naging mas agresibo si Katrina sinusubukang mangibabaw. So sinasabi niyo bang nagsisinungaling ako gano? Hindi sumagot si Dr. Sandoval, ngunit sapat na ang kanyang tingin. Sumandal ako sa upuan, pinapanood silang dalawa ng walang imik, walang pagtatanggol. Hindi sila karapat-dapat sa depensa ko. Hindi na. Tumunog ang notification sa aking telepono. Isang mensahe mula kay Ana. Gabriela, bukas na ang board meeting. Kung gusto mo pwede nating imbitahan si Ginoong Anton bilang surprise guest. Bahagya akong napangiti. Nakita ni Anton ang ngiting iyon at nanigas ang kanyang katawan na para bang alam ng kanyang instinct na may masamang paparating. Dahan-dahan akong tumayo at tiningnan si Anton ng diretso sa mata. Sa buong panahong ito, iniinsulto mo ako. Ang malambot kong boses ay parang isang malamig na hiwa. Pero wala kang alam tungkol sa akin, sa katawan ko, sa trabaho ko o sa buhay ko. Naglabas si Anton ng isang kabadong tawa. Siyempre, ano bang malalaman ko, isa ka lang namang simpleng may bahay, Gabriela. Tinitigan ko siya ng matagal at pagkatapos ay sumagot ng mahina, walang emosyon, walang galit. At iyon mismo ang nagpasakit sa aking mga salita. Tingnan natin kung gaano mo katagal kayang panindigan niyang kasi Sandoval na parang naghahanda sa paparating na bagyo, isang bagyo na sila mismo ang lumikha. At nang lumabas ako sa silid na iyon, lahat ng tingin ay sumunod sa akin. Hindi na mga tingin ng awa o pangmamata kundi mga tingin ng mga taong nagsisimula ng mapagtanto kahit paano na ang babaeng kadarating lang nilang ininsulto ay hindi isang ordinaryong babae. Lumabas ako sa opisina ni Dr. Sandoval na may mabagal na hakbang, hindi dahil sa kahinaan kundi dahil may pinipigilan akong mas malaki pa sa galit o lungkot, isang bagay na tinatawag na katotohanan na matagal kong hinayaang matulog ng payapa para protektahan ang pride ng isang lalaking ni hindi man lang sinubukang respetuhin. Ako. Ang pasilyo ng ospital ay tila mas mahaba kaysa karaniwan. Ang mga ilaw na neon ay sumasalamin sa makintab na sahig. Ang tunog ng mga gulong ng wheelchair ay marahang umuugong. Ang mga usapan ng mga pasyente ay naririnig sa malayo.
Ngunit sa aking isip ang mga piraso ng nakaraan ay sunod-sunod na bumabalik. Nagsimula ang lahat ilang buwan na ang nakalipas nang magpasya akong maghanap ng siyentipikong sagot tungkol sa sarili kong katawan. Naaalala ko pa ang araw na iyon. Hindi ako pumunta sa ospital na ito. Pinili ko ang isa pa kung saan walang nakakakilala sa akin bilang may-ari o bilang espesyalistang doktor kundi bilang si Gabriela, isang pasyenteng gustong magpa-fertility test. Noon nakaupo ako sa waiting area tinitingnan ang mahabang listahan ng mga pagsusuri kumpletong hormonal analysis, transvaginal ultrasound, reproductive health check-up at syempre isang semen analysis para sa partner. Nagreklamo si Anton nang hilingin kong samahan niya ako. Kung gusto mong magpa-test ikaw na lang, Gabriela. Bakit kailangan ko pang sumama? Malinaw namang ikaw ang may problema. Ngumiti lang ako noon. Isang ngiti na naglalaman ng mahabang paliwanag kung paano maaaring magmula sa parehong partido ang infertility, ngunit alam kong walang silbi itong ipaliwanag sa isang taong mas gustong humusga kaysa makinig. Sa huli, dahil ba sa katamaran na makipagtalo o dahil gusto nang matapos sumama si Anton na may ekspresyong parang pinipilit ko siyang gawin ang isang mabigat na obligasyon, at ilang araw ang lumipas dumating ang mga resulta. Nakaupo ako sa harap ng isang veteranong doktor sa ospital na iyon. Hindi niya alam ang aking pagkatao. Hindi niya alam na madalas akong gumawa ng mga katulad na pagsusuri sa sarili kong opisina. Hindi niya alam na isa akong subspecialist sa fertility. Ang alam niya lang ay isa akong babaeng gustong magkaanak. Ginang Reyes, sabi niya habang tinitingnan ang aking resulta. Sa pangkalahatan maganda ang iyong kondisyon. Walang malaking structural o hormonal na anomalya. Tumango ako ng dahan-dahan. Pagkatapos binuksan ng doktor ang folder na may resulta ni Anton. Nagbago ang tono ng kanyang boses. Sa kaso ni Ginoong Anton may ilang napakababang mga parameter ang bilang paggalaw at morpolohiya. Ang kanyang kondisyon ay hindi ideal para sa proseso ng paglilihi. Sa katunayan medyo malubha. Naaalala ko pa kung paano ako tiningnan ng doktor na iyon, na para bang naghahanda siyang maging balikat na iiyakan ng isang asawang kadarating lang nalaman na baog ang kanyang mister. Hindi niya alam. Hindi ako ang tipo ng babae na umiiyak sa publiko. Ipinag-cruise ko lang ang aking mga daliri. Bahagyang bumuntong hininga at sumagot. Sige po, Dok. Salamat. Mukha siyang nagulat sa aking kahinahunan. Kung hindi ako kung sino ako marahil ay gumuho na ako sa araw na iyon. Kung hindi ako doktor marahil ay sinisi ko ang aking sarili. Kung hindi ako si Gabriela ang babaeng nagtayo ng lahat ng ito gamit ang sarili niyang mga kamay marahil ay sumuko na ako. Ngunit isinilid ko lang ang folder sa aking bag. Lumabas ako tiningnan ang asul na langit sa parking lot ng ospital at naisip, dapat ko bang sabihin kay Anton? Mabilis na dumating ang sagot. Hindi dahil alam ko kung ano ang magiging reaksyon niya. At tama nga nang kunin niya ang mga resulta sa reception ilang araw, pagkatapos lalong sumama ang kanyang ugali. Sa parking lot isinara niya ang pinto ng kotse ng malakas at sinabi nang hindi ako tinitingnan o kumusta ang resulta mo. May problema matris mo. No kaya pala hindi tayo magkaanak. Sa sandaling iyon tiningnan ko lang ang kanyang likod. Hindi pa niya binubuksan ang kanyang folder. Hindi pa niya nababasa ang katotohanan na ang taong sinisisi niya ay siya pala mismo samantalang ako ang mas malusog sa aming dalawa. Ilang gabi pagkatapos umuwi siya ng gabi na may amoy ng pabango na hindi ko kilala. Iba ang kanyang mukha, mas kampante, mas mayabang, mas malayo. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong may tunay na nagbago sa aming pagsasama. At muli akong nanahimik, muli akong nagtiis. Itinago ko ang katotohanan iyon sa kaibuturan hindi dahil sa takot kundi dahil gusto kong bigyan siya ng huling pagkakataon na maging tapat sa sarili. Isang pagkakataong halatang sinayang niya. Ang pasilyo ng ospital na nilalakaran ko ngayon ay lalong tumatahimik habang nagtatapos ang flashback na iyon sa aking isip. Sa wakas huminto ako sa tabi ng isang maliit na vending machine malapit sa waiting area. Kailangan ko ng tubig para linawin ang aking isip. Habang naghuhulog ako ng barya narinig ko ang mabilis na mga yapak na papalapit. Mga yapak na kilala ko puno ng pagkainip at ego. Gabriela, tawag ni Anton, malalim at tensyonado ang boses. Tumingin ako, puti ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ano yung paliwanag kanina? Sinubukan niyang itaas ang kanyang boses ngunit parang isang taong kinakapos sa hininga. Bakit sinabi ng doktor na yun? Na shareholder ka isang espesyalistang doktor. Nagsisinungaling ka sa akin. Kinuha ko ang bote ng tubig mula sa makina at dahan-dahang binuksan. Anton, sabi ko ng mahina, pero malamig. Maraming bagay na hindi mo alam tungkol sa buhay ko. Namula ang mukha ni Anton sa galit at hiya. Bakit mo itinago ang pagkatao mo? Anong tingin mo sa akin, ha, isang laruan? Bakit ka nagpanggap na isang ordinaryong asawa lang? Tinitigan ko siya.
Tiningnan ko ang lalaking minsang nangako na mamahalin ako sa anumang sitwasyon, ngunit sa katotohanan ay minahal ang isang bersyon na gusto niya, hindi ang tunay na ako. Dahan-dahan dumating ang sagot ko, ngunit bawat salita ay tumusok ng diretsyo sa sentro ng kanyang ego. Dahil gusto kong mahalin ng walang titulo, walang posisyon, walang pera. Uminom ako ng tubig, mukhang nagkamali ako sa paghusga kung sino ang may kakayahang gawin yon. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Anton. Akala mo mananalo ka sa ganitong paraan? Sa pagsasalita sa harap ng doktor na yon, bahagya akong ngumiti. Simula pa lang to. Nanigas si Anton at bago siya makasagot tumunog ang isang notification sa kanyang telepono. Mensahe mula kay Katrina. Babe, sabi ng doktor may kakaiba sa resulta ko. Anong sabi niya? Natatakot ako. Isang malungkot na emoji. Binasa ni Anton ang mensahe at muling tumingin sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi lang galit, mayroon ding takot. Ang takot ng isang taong ngayon lang napagtanto na nagsisimula ng gumuho ang kanyang posisyon. Magkita tayo bukas, sabi ko habang nilalagpasan siya. Nagkataon may mahalagang meeting. Siguradong gugustuhin mong pumunta. Naramdaman ko kung paano nanigas ang kanyang katawan sa pagdaan ko. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, alam ni Anton na kaharap niya ang isang taong ang kapangyarihan ay higit pa sa anumang inakala niya tungkol sa akin. Hindi ko kailangang magbanta o sumigaw o ibalik ang kanyang mga insulto. Ang katotohanan ay gumagalaw ng kusa at iyon ay higit pa sa sapat para manginig siya. Ang waiting area ng gynecology ay puno, ngunit may katahimikang maaaring masira anumang sandali. Ang mga pasyente ay abala sa kanilang sariling mundo. Hinahaplos ang kanilang mga tiyan, hawak ang mga resulta ng laboratorio, mahinang nakikipag-usap sa kanilang mga partner. Ngunit ang kapaligiran sa paligid ko ay ibang-iba. May kuryente sa hangin. Ang tensyon ay maaaring hiwain ng kutsilyo. Si Anton ay nakatayo pa rin sa pasilyo na may mukha ng isang taong kadarating lang sinampal ng katotohanan mula sa lahat ng direksyon. Si Katrina na nakaupo sa waiting area ay hindi mapakaliyakap ang kanyang tiyan habang paulit-ulit na tinitingnan ang screen ng kanyang telepono. Paminsan-minsan ay titingin siya sa akin at mabilis na iiwas ang tingin na parang takot makita ang sariling refleksyon. Wala akong pakialam. Sobra-sobra na ang espasyong ibinigay ko sa kanila para lasunin ang buhay ko. Isang nurse ang tumawag kay Katrina para pumasok sa follow-up ultrasound room. Tumayo siya, inayos ang buhok, at tumingin kay Anton na naghahanap ng suporta na para bang kayang suportahan ng mga pader ng ospital ang lahat ng kanyang kasinungalingan. 5 minuto ang lumipas, lumabas muli si Katrina. Maputla ang kanyang mukha, takot ang kanyang mga mata. At ang ulat ng ultrasound ay malambot na nakabitin sa kanyang kamay. Alam ko ang senyas na iyon. Nakita ko na ito sa 12-dosenang mga pasyente, ngunit hindi kailanman sa isang taong kasing arogante ni Katrina. Hindi siya naglakas loob na lumapit kay Anton. Marahil ay alam niyang mayroong isang bagay sa ulat na iyon na maaaring maglibing sa pride na matagal niyang ipinagmalaki. Hindi nagtagal, isang nurse ang kumatok sa pinto ni Dr. Sandoval. Dok, handa na po ang susunod na mga pasyente. Inanyayahan kami ni Dr. Sandoval, si Anton, si Katrina at ako na umupo. Ang silid ay tila mas maliit kaysa kanina. Ang amoy ng mint na karaniwang nakakakalma ay tila matalim ngayon. Dahan-dahan siyang umupo, inilagay ang parehong folder sa harap niya. May ilang bagay tayong kailangang linawin, sabi niya ng malumanay ngunit malinaw. At mas mabuting lahat tayo ay nasa silid na ito. Luminok si Anton. Kumapit ng mas mahigpit si Katrina sa kanyang tiyan. Binuksan ni Dr. Sandoval ang unang folder, ang kay Anton. Simulan natin sa resulta ni Ginoong Anton, sabi niya. Ang mga parameter ng bilang, paggalaw at kalidad ng kanyang mga reproductive cell ay mas mababa sa normal na antas. Sa medikal na termino, ito ay kilala bilang male factor. Agad na itinanggi ni Anton. Kasinungalingan yan, malakas ang kanyang boses. Malusog ako, Doc. Hindi po kami namimeke ng resulta ng laboratorio, Ginoo, matatag na sagot ni Dr. Sandoval, at hindi ito bagong resulta. Ito ay mula sa test na ginawa ilang buwan na ang nakalipas noong legal pa kayong mag-asawa ni Ginang Reyes. Tumingin si Katrina kay Anton, nanlalaki ang mga mata. Ilang buwan na ang nakalipas, Anton, nagpa-test ka, nanginginig ang kanyang boses. Umiwas ng tingin si Anton. Nagsimula ng mamuo ang panik sa kanyang mukha. Pagkatapos ay binuksan ni Dr. Sandoval ang pangalawang folder, ang resulta ng ultrasound at physical exam ni Katrina na kadarating lang gawin. Ngayon tungkol naman kay Ginang Katrina. Natahimik ang silid, isang ganap na katahimikan. Ni hindi marinig ang mga yapak ng mga nurse sa pasilyo. Itinutok ni Dr. Sandoval ang ultrasound monitor. Ang itim at puting imahe ay tila malamig at tapat. Ang gestational age na ipinapakita dito ay hindi tugma sa petsa ng paglilihi na binanggit ninyo kanina. Umupo ng tuwid si Katrina. Baka nagkamali lang ako ng petsa, Doc.
Hindi lang pupetsa. Tumaas ang tono ni Dr. Sandoval. Ang mga antas ng hormone na HCG na kinuha natin kaninang umaga ay pabago-bago. Hindi stable. Para sa isang pagbubuntis sa yugtong ito, ang mga halaga ay dapat na patuloy na tumataas. Napanganga si Katrina. Ang kanyang mukha ay naging puno ng panik. Kasi pagod ako, Doc. Marami akong nilakad ngayon. Dahan-dahang umiling si Dr. Sandoval. Tiningnan niya silang dalawa na may tingin ng isang doktor na nakakita na ng napakaraming kasinungalingan mula sa mga pasyente. Nakatagpo rin kami ng history ng isang chronic na impeksyon sa record ni Ginang Katrina. Ang kondisyong iyon ay nagpapahirap na magbuntis ng madali. Karaniwan ang mga pasyenteng may ganoong history ay nangangailangan ng mas maraming oras. Namutla ng husto si Anton. Si Katrina ay lalong bumibilis magsalita. Dok, buntis po talaga ako. Gumamit ako ng pregnancy test. Positive po, positive, Dok. Ipinag-cruise ni Dr. Sandoval ang kanyang mga daliri sa mesa. Maaaring magbigay ng false positive ang mga pregnancy test. Oo, wag niyong sabihing nagsisinungaling ako, halos sumigaw na pagputol ni Katrina. Sinubukang pakalmahin siya ni Anton. Katrina, tama na. Maririnig tayo ng mga tao. Inalis ni Katrina ang kamay ni Anton. Namumuo na ang luha sa kanyang mga mata dahil sa panik na siya mismo ang lumikha. Buntis ako, Anton. Nagdadalang tao ako ng anak mo. Iiwan mo ba ako ng ganito na lang? Walang masabi si Anton. Ang lalaking sanay na buuin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng papuri at kasinungalingan ay biglang nawalan ng balanse. Mukha siyang marupok kahit kaawa-awa. Pagkatapos ay isinara ni Dr. Sandoval ang parehong folder ng may desididong kilos. Hindi ako naninisi ng sinuman mahinahon niyang sabi. Ipinapakita ko lang ang mga objektibong medical findings. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang tingin ay puno ng paggalang at suporta na hindi niya binigkas. At bilang isang espesyalistang doktor at ang may-ari ng pinakamalaking bahagi ng ospital na ito, may karapatan si Ginang Reyes na malaman ang buong katotohanan sa kasong ito. Tumingin si Katrina sa akin ng may gulat. Nanigas si Anton na parang isang taong ngayon lang napagtanto na sinubukan niyang maliitin ang isang taong napakalayo sa kanyang abot. Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay nagsalita ng hindi itinataas ang aking boses. At iyon mismo ang nagpasakit sa aking mga salita. Sa buong panahong ito pareho kayong sumisigaw sa lahat na ako ang baog. Pero hindi niyo kailanman tiningnan ang anumang bagay ng bukas ang mga mata. Nagkuyom ng kamao si Anton. Gabriela, huwag ka nang magsimula ng laro mo. Hindi ako naglalaro, mahinahon kong pagputol. Ang medikal na katotohanan ang nagsasalita at bukas may isa pang katotohanan na susunod. Natigilan si Katrina. Bukas? Anong meron bukas? Napabuntong hininga ako, tinitingnan silang dalawa ng isa-isa. Bukas may mahalagang meeting sa itaas. Kung gusto niyong malaman kung sino talaga ang hindi nababagay sa isang maternity clinic, ginaya ko ang pang-iinsulto ni Katrina nang may napakalambot na tono, pumunta lang kayo. Nanigas si Anton. Kilala niya ang tonong iyon, ang tono ng banta, mula sa isang babaeng hindi kailangang sumigaw para pabagsakin siya. Hinawakan ni Katrina ang braso ni Anton. Bumubulong ng may panik. Anton, anong gagawin niya? Bakit niya sinasabi yun? Nanahimik si Anton. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, ganap siyang nawalan ng salita. Tumayo ako, kinuha ang aking bag, inayos ang aking mask at sumulyap kay Dr. Sandoval. Salamat, Doc. Yumuko siya ng may paggalang. Habang papalabas ako, ang mga figura ni na Anton at Katrina ay naiwan sa likod kahit na nakaupo pa rin sila sa silid na iyon, dahil ngayon sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, napagtanto nilang ininsulto nila ang taong hindi nila dapat. Ginalaw. Naglakad ako patungo sa elevator nang may matatag na hakbang. Kahit na ang tensyon mula sa nakaraang eksena ay nasa hangin pa rin, ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa amoy ng kape mula sa coffee shop sa ibaba. Ngunit walang kasing talim ng alaala ng ekspresyon ni Katrina nang banggitin ni Dr. Sandoval na hindi tugma ang gestational age, hindi dahil may pakialam ako sa kanyang pagbubuntis, kundi dahil sa unang pagkakataon ang kanilang mga mukha ay sumasalamin sa takot na matagal na nilang sinadyang iparamdam sa akin. Tumunog ang elevator. Nang bumukas ang mga pinto, lumabas si Ana na may dalang mga dokumento. Natigilan siya nang makita akong nakasuot ng simpleng damit. Hindi kayo nakaputing coat, doktora. Mahina ang kanyang boses, puno ng pag-iingat. Ayos lang po ba ang lahat? Tumango ako, sinenyasan siyang manahimik at huwag banggitin ang anumang posisyon. Naintindihan niya. Palagi niyang naiintindihan. Nagpalitan kami ng tingin ng pagkakaunawaan ng walang salita. Handa na po ang meeting bukas ng umaga, bulong niya habang inaabot sa akin ang isang maliit na folder. At nasa listahan na po ang surprise guest.
May maliit na ngiti sa kanyang mukha, isang ngiti na hindi mayabang kundi isang ngiti na naunawaan na kung ano ang kailangang ayusin ay maaayos. Tinanggap ko ang folder ng hindi binubuksan. Bubuksan ko ang lahat bukas sa tamang lugar. Nang maglakad akong muli narinig ko ang mabilis na mga yapak sa likuran ko. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Gabriela, malakas na tawag ni Anton. Ang kanyang boses ay desperado tulad ng isang taong sinusubukang pigilan ang isang bagay na mahulog mula sa isang bangin. Huminto ako. Nasa ilang hakbang ang layo ni Anton sa akin. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagiging superior. May pawis sa kanyang sentido. Mabigat ang kanyang paghinga. Si Katrina ay nasa isang hakbang sa likod niya, hawak ang kanyang tiyan na may ekspresyon ng takot. Teka, luminok si Anton. Basag ang kanyang boses. So ito pala ang plano mo, ha? Itinuro niya ang pinto ng opisina ni Dr. Sandoval. Sinadya mo akong itrap, pati na si Katrina. Bahagya akong lumingon, tinitingnan siya ng pailalim. Anton, hindi ako kailanman nagtrap ng sinuman, mahina kong sabi. Pumunta lang ako bilang isang pasyente. Ang natitira kayo na ang gumawa. Lalong namula ang kanyang mukha. Hindi sa galit kundi sa hiya. At yung sinabi ng doktor, na, yon tungkol sa resulta ko, kasinungalingan yon. Hindi ako naniniwala. Humarap ako sa kanya. Nanigas si Katrina nang makita akong papalapit na para bang may dala akong isang bagay na maaring sumabog anumang oras. Wala akong dala. Ang sumasabog ay ang sarili nilang mga kasinungalingan. Sabi ko ng mahina at matalas, tinitimbang ang bawat salita. Tandaan mo, Anton, kailan mo huling tinanong kung ano talaga ang problema sa katawan ko? Napasinghap si Anton. Nagpatuloy ako. Kailan mo huling pinahalagahan ang mga resulta ng mga test na ginagawa ko? Sinubukan niyang magsalita ngunit napipi ang kanyang boses. Kailan mo huling tiningnan ang sarili mo bilang bahagi ng proseso at hindi bilang isang hukom na nagbibigay ng hatol mula sa malayo? Nagsimulang bumuka ang bibig ni Anton ngunit walang salitang lumabas. Humakbang si Katrina. Matinis ang kanyang boses. Kasalanan mo lahat to. Gabriela, nainggit ka ba? Dahil buntis ako sa anak ni Anton. Ikaw ang tiningnan ko siya ng may titig na sobrang talim kaya't bigla siyang natahimik. Katrina, sabi ko ng mahina pero malamig. Narinig mo lang ang sinabi ng doktor. Hindi stable ang HCG mo. Hindi tugma ang gestational age at may history ka ng isang impeksyong kagagaling lang. Namutla ang kanyang mukha. Lumapit pa ako ng kaunti. Halos bulong na ang boses ko. Kaya ngayon tatanungin kita, kaninong anak ba talaga yang dinadala mo? Napanganga si Katrina, pinipigil ang hininga na parang nalulunod. Lumingon si Anton na para bang hindi niya kayang marinig muli ang tanong na iyon. Nagkamali lang ako ng kalkula. Isang error sa petsa. Hindi mahal mahinahon kung pagputol. Ang mali ay hindi ang petsa. Ang mali ay ang lakas ng loob mong manira ng isang taong inakala mong mahina. Nanginginig na huminga si Katrina, sinusubukang sumagot. Nainggit ka lang, mayabang ka. Ikaw, umiling ako. Hindi ako naiinggit sa isang kasinungalingan, Katrina. Naghihintay lang ako na kusang lumabas ang katotohanan. Pagkatapos ay binitawan ko ang pangungusap na nagpanginig sa kanilang dalawa. At bukas malalaman niyo ang isang katotohanang mas malaki pa sa simpleng resulta ng laboratorio. Nagulat si Anton. Anong ibig mong sabihin, Gabriela? Huwag ka nang gumawa ng drama. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang ang orasan sa pader. Malapit nang maghapon. Kailangan ko nang umuwi. Nilagpasan ko sila. Nang ilang hakbang na lang ang layo ko, nag-vibrate ang aking telepono. Isang notification mula sa isang email mula sa legal department ng ospital. Lahat ng legal na dokumento para sa pagmamay-ari ng shares ay handa nang i-present bukas ng umaga. Itinago ko ang telepono nang walang reaksyon, ngunit nakita ni Anton ang malamig na kislap sa aking mga mata at nanghina ang kanyang katawan. Alam niyang hindi magiging magandang araw para sa kanya bukas. Nang pumasok ako sa elevator, dahan-dahang nagsara ang pinto at sa huling siwang bago ito tuluyang magsara, nakita ko si Katrina na hawak ang kanyang tiyan habang nakayuko. Si Anton ay nakatayo na parang isang taong nawalan ng buong hinaharap sa isang umaga lang. Samantala, isa lang ang iniisip ko. Bukas ang araw na sa wakas ay makikita nila kung sino talaga ang babaeng ininsulto nila at tinawag na baog. Si Gabriela, ang doktora, ang eksperto, ang may-ari at isang taong hindi kailanman naglalaro ng marumi. Hinahayaan niya lang na magsalita ang katotohanan. Isang katotohanang nagsisimula palang lumitaw sa umagang iyon. Ang langit sa itaas ng ospital ay maaliwalas, halos malinaw. Walang kinalaman sa atmosfera sa aking dibdib o sa boardroom sa ikawalong palapag na naghahanda para sa isang maliit na bagyo na tinatawag na Anton. Maaga akong dumating, suot ang puting coat, hindi para magyabang kundi para ipakita ang tunay kong sarili.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na ako nagtatago. Hindi na ako ang simpleng asawa na walang-wala. Sinalubong ako ni Ana sa pintong salamin ng conference room. Handa na po ba kayo, Doktora, bulong niya? Bahagya akong ngumiti. Noon pa man, tumango siya at binuksan ang pinto para sa akin. Ang boardroom ay perpektong inihanda. Isang mahabang mesa na gawa sa madilim na kahoy, mga hilera ng laptop, mineral water at mga folder na may agenda. Nakaupo na ang mga shareholders. Maraming veteranong doktor ang magalang na tumango sa pagdaan ko. Ang pangunahing upuan ay nasa gitna, ang upuan na hindi ko opisyal na inukupa kailanman, ngunit sa katotohanan ay sa akin. Nandoon na si Rico. Nakasuot siya ng madilim na polo at formal na suit. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit matalas. Nahuli ng kanyang tingin ang aking mga hakbang at bahagya siyang ngumiti, isang mainit na ngiti, hindi ng simpatiya kundi ng paggalang. Gumawa siya ng maliit na senyas na parabang sinasabing, ngayon upuan mo na ang nararapat sa iyo. Umupo ako sa pangunahing upuan na iyon at sa kung anong dahilan perpekto ang pakiramdam na parang isang lugar na matagal nang naghihintay sa aking pagbabalik. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto. Pumasok si Anton na parang isang taong ipinatawag sa isang job interview na inaasam-asam niya. Bago ang kanyang damit, maayos ang kanyang buhok at matapang ang kanyang pabango. Naglakad siya ng may kumpiyansa kahit mayabang. Hindi niya alam na pumapasok siya sa isang teritoryong hindi kailanman naging sa kanya. Nakita niya ako at bahagyang natigilan ang kanyang paglakad. Nakita ko kung paano niya pinoproseso ang aking puting coat, ang aking posisyon sa mesa, ang mga direktor na tumatango sa akin at ang boses sa loob niya na nagsisimula ng sumigaw na mayroong isang bagay na napakamali. Uy, Gabriela, sabi niya, sinusubukang ngumiti kahit na tense ang kanyang mukha. Nagtatrabaho ka rito? Saang departamento? Hindi ako sumagot. Tumayo si Ana at tinapik ang mikropono sa harap niya. Sige, simulan na natin ang pagpupulong. Para sa bagong miyembro na naririto bilang panauhin, ipapakilala ko ang mga pangunahing opisyal ng ospital na ito. Agad na itinaas ni Anton ang kanyang baba, sinusubukang magmukhang kampante. Akala niya ipapakilala siya bilang isang business partner. Una sa lahat, sabi ni Ana ng may matatag na boses. Nakaupo sa gitna si Doktora Gabriela Reyes, isang espesyalista sa gynecology at obstetrics at isang eksperto sa fertility. Ang may-ari ng pinakamalaking bahagi at isa sa mga pangunahing nagtatag ng Kaagapay Medical Center for Women. Nanigas si Anton. Narinig ko kung paano naputol ang kanyang hininga. Sa sumunod na sandali, ang kanyang mukha na palaging nagpapakita ng kayabangan ay naging blanko, maputla. Tiningnan lang siya ni Rico na parang nanonood ng isang drama na alam na niya ang wakas. Idinagdag ng isa sa mga direktor, siya ang pinakamahusay na fertility specialist na mayroon tayo. Kung hindi dahil sa kanyang kontribusyon, hindi lalago ng ganito ang ospital na ito. Lumingalinga si Anton na parang naghahanap ng hidden camera at pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Gabriela, ano to? Lahat doktor ka? Espesyalista, shareholder. Niloloko mo ako sa loob ng maraming taon. Tiningnan ko siya ng walang pakialam. Hindi ako sumagot ng mahinahon. Hindi ka kailanman nagtanong. At hindi ko kailanman naramdaman ang pangangailangang magpaliwanag sa isang taong hindi kailanman gustong malaman ang anumang bagay bukod sa sarili niya. Namula si Anton, pero simple lang ang pamumuhay mo. Ang pagiging simple ay hindi kapareho ng pagiging walang-wala. Mahina ang tono ng aking boses. Ngunit nagdulot ito ng pagpipigil ng ngiti ng ilang tao sa mesa. Nanahimik si Anton, ganap na tahimik na parang isang taong ngayon lang napagtanto na hindi niya talaga kilala ang babaeng pinakasalan niya. Ipinagpatuloy ni Ana ang pagpupulong na parang ang insidente ni Anton ay isang maliit na paghintulang. Unang punto sa agenda ang pag-develop ng isang bagong branch na ipipresenta ni na Doktora Reyes at Ginoong Rico. Pinindot ko ang isang button sa mesa. Umilaw ang malaking screen ng monitor. Lumitaw ang pambungad na presentasyon, ang proyekto na lihim kong pinagtatrabahuhan. Ngunit bago ako makapagsalita, pilit na tumayo si Anton at nagsalita ng malakas. Gusto kong magsalita, isa akong future partner ng ospital na ito. Inimbitahan ako para sa isang kolaborasyon. Nagtinginan ang mga direktor. Itinaas ni Rico ang isang kilay. Anong kolaborasyon? Well, ngumiti si Anton ng awkward. Binanggit ni Ana kanina ang isang pagkakataon para sa kolaborasyon sa insurance. Isang kinatawan mula sa ospital ang kumontak sa akin. Muling tumayo si Ana. Paumanhin, Ginoong Anton. Magalang ang kanyang tono, ngunit may matatag na hangganan. Marahil ay may hindi pagkakaunawaan. Totoo, inimbitahan ka namin pero hindi para pag-usapan ang isang kolaborasyon. Nanigas si Anton. Kung ganoon, para saan? Natahimik ang silid. Tiningnan ako ni Ana, nagbibigay ng senyas kung gusto ko bang ako ang magsabi. Dahan-dahan akong tumango.
Napabuntong hininga ako at pagkatapos ay nagsalita. Nandito ka para marinig ng diretsyo na hindi makikipagtulungan ang ospital na ito sa isang taong sangkot sa mga iskandalo, verbal harassment at isang kalokohan na kinasasangkutan ng isang pasyente. Nagulat si Anton. Anong ibig mong sabihin? Tumaas ang kanyang boses. Tiningnan ko siya ng diretsyo, walang galit. At iyon mismo ang nagpamukha sa kanya na mas maliit. Anton, ang kalokohan mo sa isang external na pasyente ay hindi lang isang personal na problema. Dinudungisan nito ang pangalan ng institusyong ito at hindi ko hahayaang gamitin ang pangalan ng ospital na ito para pagandahin ang reputasyon ng isang taong ni hindi alam ang basic na etika sa isang relasyon. Tumingin si Anton sa mga direktor. Ang kanyang mukha ay puno ng panik. Naramdaman niyang lahat ng mata ay humuhusga sa kanya. Paninira yan, sigaw niya. Siya lang ang pinakikinggan niyo, ang dati kong asawa. Ano ang salitang? Muntik nang lumabas ngunit pinigilan niya. Napagtanto niyang nasa maling lugar siya para magsalita ng basta-basta. Sumandal ng bahagya si Rico. Mahina ang kanyang boses, pero matalas. Iminumungkahi kong huwag mo nang gamitin muli ang salitang iyon. Hindi dito, hindi sa harap ng mga doktor na mas maraming alam kaysa sa iyo. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Anton, galit na galit ngunit hindi makasagot. Sumandal ako ng kaunti, pinaikot ang isang ballpen sa pagitan ng aking mga daliri. Anton, hindi ka inimbitahan. Bilang isang future partner, inimbitahan ka para malaman mong lahat ng pintong inaakala mong magbubukas para sa iyo ay sarado na ngayon. Napasinghap si Anton, ang kanyang mga mata ay pula sa galit at hiya. Hindi ko yan tatanggapin. Hindi ito isang bagay na kung tatanggapin mo o hindi, sabat ni Ana. Ito ay desisyon ng institusyon. Nagpatuloy ang pagpupulong. Si Anton ay nakatayo doon na parang isang estranghero. Walang upuan para sa kanya. Walang lugar para sa kanya. Hindi na siya bahagi ng anumang nangyayari sa araw na iyon. At bago siya lumabas ng silid, idinagdag ni Rico ang isang maliit na pangungusap ng mahina ngunit umalingaw-ngaw na parang isang kutsilyo. Sa susunod, respetuhin mo muna ang babaeng minamaliit mo. Umalis si Anton na may nag-aalangang hakbang ngunit alam kong simula pa lang ito ng kanyang pagkasira. Tiningnan ko lang ang screen ng presentasyon, itinatago ang bagyo sa aking dibdib, walang kayabangan, walang pagmamalaki, tanging kahinahunan dahil may mas malaki pang darating. Ang pagpupulong ay mahaba, ngunit ang buhay ni Anton ay mas mahaba. At ngayon kadarating lang niyang tumawid sa isang pinto na hindi na muling magbubukas para sa kanya. Ang boardroom sa ika-8 palapag ay puno pa rin ng tunog ng mga papel, pag-type sa mga laptop at mga talakayan sa pagitan ng mga direktor. Ngunit para sa akin, ang mga tunog na iyon ay tila malayo na tatabunan ng isang katotohanan. Si Anton ay nakatayo sa tapat ng pinto na may namumulang mga mata, mabigat na paghinga at isang kahihiyang sinusubukang itago sa likod ng isang matatag na anyo. Gayunpaman, walang maikukubli sa mga tao sa silid na iyon. Hindi ngayon, hindi pagkatapos na biglang sumabog sa kanyang mukha ang katotohanang matagal na niyang tinatanggihan. Nang matapos ang pagpupulong tungkol sa pagbubukas ng bagong branch, isinara ko ang presentasyon at uminom ng tubig. Ang kapaligiran ay kalmado, propesyonal at normal. Kabaligtaran ng panik na bumabalot kay Anton. Nakatayo pa rin siya, nanginginig, ngunit sinusubukang magmukhang marangal. Gabriela. Paos ang kanyang boses. Inayos ko ang aking mga folder, kinuha ang aking mga papel at pagkatapos ay nagsalita ng mahinahon. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pumasok ng mas malalim si Anton sa silid. Pero pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Anong tingin mo sa sarili mo, ha? Si Rico na nakaupo sa kanan ko ay tumingala. May malamig na kislap sa kanyang mga mata. Ang tingin ng isang lalaking hindi takot harapin ang sinuman. Ginoong Anton, magalang niyang sabi, ngunit naglalagay ng hangganan. Hindi etikal na gambalain ang isang internal na pagpupulong. Nasa isang profesional na forum tayo, hindi sa isang family drama. Humarap si Anton sa kanya na may masamang tingin. At sino ka para makialam? Ha, abogado niya. Boyfriend niya, isang investor ng ospital na ito, walang pakialam na sagot ni Rico. At isang taong rumerespeto kay Dr. Reyes bilang isang kasamahan at bilang isang tao. Nawala ang tingin ni Anton, na corner ng isang simpleng katotohanan. Sa silid na iyon, walang sinuman ang nasa panig niya. Tumayo si Ana. Sige, sabi niya pumuputol. Bago tayo magpatuloy sa susunod na punto, nais kong ipaalam ang desisyon ng Board of Directors tungkol sa estado ni Ginoong Anton. Nanigas si Anton. Natahimik ang buong silid. Nag-aabang. Isinasaalang-alang ang mga ulat na natanggap namin tungkol sa kanyang relasyon sa isang external na pasyente, ang insidente ng pang-iinsulto sa isa sa aming mga pangunahing shareholders, pati na rin ang potensyal na conflict of interest. Tiningnan siya ni Ana ng diretsyo.
Lahat ng anyo ng kolaborasyon, proposal o access sa mga pasilidad ng ospital sa ilalim ng kanyang pangalan ay permanenteng kinakansela simula ngayon. Umatras si Anton. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Pwede matatag na pagputol ni Ana. At napagdesisyonan na. Humarap si Anton sa akin. Nag-aalab ang kanyang mga mata. So, gawa mo lahat to. Di ba? Sinadya mo akong palabasin na masama. Pinawala mo ang mga business opportunity ko. Naghihiganti ka dahil ikaw. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Hindi nagagalit, hindi sumisigaw. Gayunpaman, may isang banayad na lakas sa aking boses. Anton, bulong ko. Hindi ko kailangang sirain ang anuman. Ikaw mismo ang gumawa niyan. Lahat ng nangyayari ay bunga ng iyong mga pinili. Gumuho ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga labi. Pero ginawa ko lahat yon dahil akala ko isa ka lang ordinaryong asawa. Na ikaw. Huminto siya. Basag ang kanyang boses. Hindi mo ako kailanman nakita mahina akong sagot. Kahit noong kasama mo ako. Araw-araw. Luminok si Anton. Gabriela, pwede nating ayusin ang lahat. Kaya kung, pwede tayong magbalikan. Mahal mo pa rin ako, di ba? Tiningnan ko siya. Sa isang segundo, libu-libong alaala ang sumayaw sa aking isip. Ang mga gabing tahimik akong umiiyak, ang mga araw na ininsulto niya ako dahil sa aking katawan, ang kanyang masasakit na salita, ang presensya ni Katrina, ang amoy ng kakaibang pabango sa kanyang kwelyo. At sa wakas ang umaga kung saan tumawa siya habang humahagulgol ako dahil sa isa na namang negatibong pregnancy test. At alam ko na ang sagot. Hindi malinaw kung sabi. Kahit katiting. Nanginig si Anton. Biglang pumasok si Katrina nang nagmamadali. Hindi ko alam kung paano siya nakarating sa ikawalong palapag. Anton, ang tagal mo ako. Natigilan siya nang makita ang lahat, lalo na ako sa pangunahing mesa. Narinig ko ang doktor na sumuri kay Katrina na tumatawag sa kanya mula sa pasilyo. Ginang Katrina, dumating na po ang follow-up results. Kailangan nating pag-usapan ang pagbaba ng hormones at ang posibilidad na. Agad na namutla si Katrina. Natahimik ang lahat ng direktor. Tiningnan ni Anton si Katrina. Tiningnan ni Katrina si Anton. Ang nakatagong panik ay naging isang napakalaking pagkabalisa. Tumayo ako, inaayos ang aking nameplate sa dibdib. Tapos na ako para sa araw na ito, sabi ko. Ipagpatuloy niyo ang pagpupulong nang wala ako, Ana. Bahagyang tumayo ang mga direktor bilang isang senyas ng banayad na paggalang. Tumingin sa akin si Rico at tumango na para bang sinasabing, nasa panig mo ako. Palagi. Naglakad ako patungo sa pinto. Nang dumaan ako sa tabi ni Anton, sumigaw siya muli. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito, Gabriela. Huminto ako ng hindi lumilingon. Kung susubukan mong magkalat ng paninira o atakihin ang aking reputasyon, mahinahon kong sabi. Mayroon akong mga medical history, mga record at mga pruwebang mas matibay pa kaysa sa iyong mga salita. Nanghina ang katawan ni Anton. Ang mga salitang medical history ay sapat na para sirain ang natitira sa kanyang katapangan. Nagpatuloy ako sa paglakad. Bumukas ang elevator. Hinawakan ni Rico ang pinto bago ako pumasok. Doktora, mahina ang kanyang boses. Napakagaling mo kanina. Tiningnan ko siya. May isang bagay sa kanyang tingin. Katapatan, hindi awa, hindi murang pakikiramay kundi pagkilala. Hinayaan ko lang na manatiling tama ang tama, sabi ko. Nagsara ang pinto ng elevator at sa likod nito alam ko ang isang bagay. Ngayon isinara ko ang pinto sa isang taong hindi ako kailanman nakita ng totoo. At bukas magsisimula na ang unang tunay na yugto. Ang paglilitis kung saan tatayo ang lahat ng katotohanan nang walang sinumang makakapagpabagsak. Dumating ang araw ng paglilitis na may maulap na langit na para bang alam mismo ng kalangitan na may guguho ngayon. Nakatayo ako sa harap ng gusali ng korte na may pinaka-neutral na damit na posible, isang simpleng puting blusa, isang itim na tuwid na palda, nakatali ang buhok, walang alahas, walang coat. Ang babaeng sa wakas ay piniling ipagtanggol ang sarili. Nasa pasukan na ng korte si Anton, pabalik-balik habang hawak ang isang lumang folder. Si Katrina ay nakaupo sa isang bangko, malapit, blanko ang mukha, walang makapal na make-up na dati niyang ginagamit para magyabang sa social media. Ang tiyan na buong pagmamalaki niyang ipinakita kahapon ay hindi na tila kasing laki ng sinasabi niya. Nakita ko kung paano niya ito hawakan, mas parang isang ugali para itago ang kahihiyan kaysa protektahan ang isang bagay. Nang lumapit ako, sumigaw si Anton, Gabriela, pwede pa nating ayusin to sa mabuting usapan, di ba? Hindi ako huminto, hindi bumilis, hindi bumagal. Naglakad lang ako ng diretso patungo sa korte. Sa likuran ko, muling tumawag ang kanyang boses, mas desperado. Gabriela, naririnig mo ba ako? Hindi ako lumingon. Ang korte ay malamig, may puting ilaw at matitigas na upuan, ngunit ang tensyon na pumupuno sa kapaligiran ay mas matalim pa kaysa sa aircon.
Ang hukom ay nakaupo ng tuwid. Ang clerk ay mabilis na nagtatype. Sa kanan ko umupo ako kasama ang abogado ng ospital kahit na hindi ko naman talaga siya kailangan. Sa kaliwa hindi mapakali si Anton samantalang pinili ni Katrina ang isang upuan sa likod itinatago ang kanyang mukha. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Anton ay humarap na may sobrang pilit na kumpiyansa. Your Honor, sabi niya, nais linawin ng aking kliyente na ang kanilang pagsasama ay nasira hindi dahil sa isang kalokohan kundi dahil hindi kayang bigyan ng asawa ng anak malamig at masyadong abala sa sarili niyang mga gawain. Tiningnan ako ng hukom. Nanatili akong kalmado. Nagpatuloy ang abogado ni Anton. Nais din naming hilingin na ibigay sa aking kliyente ang mas malaking bahagi ng mga ari-arian dahil siya ang sumuporta sa kanila sa pananalapi. Halos mapangiti ako. Dumating ang aking pagkakataon. Tumayo ang aking abogado na may isang folder na puno ng ebidensya, walang emosyon, walang drama, mga katotohanan lang. Your Honor, mayroon kaming ilang mahahalagang ebidensya. Una, tungkol sa paratang na baog ang aking kliyente, binuksan niya ang folder. Nasa loob ang mga resulta ng laboratorio, mga ulat ng gynecology, mga hormonal record, lahat sa pangalan ko. Inabot niya ang isang tumpok ng papel sa hukom. Mabilis na binasa ng hukom, bahagyang tumaas ang kanyang mga kilay. Ang susunod na ebidensya, at ito ang mga resulta ng pagsusuri kay Ginoong Anton na ginawa sa isang medical center ilang buwan na ang nakalipas. Mga resultang nagpapatunay na ang infertility factor ay nasa panig ng lalaki. Tumalon ang abogado ni Anton, sumisigaw. Hindi yan valid. Siguradong pinilit lang siya ng asawa ko. Pinalo ng hukom ang kanyang martilyo. Katahimikan. Hintayin ang iyong pagkakataon. Muling bumalik ang katahimikan. Nagpatuloy ang aking abogado, blanko pa rin ang boses. Susunod, mga pruweba ng komunikasyon ng kalokohan, mga chat recording at litrato ng inyong kliyente kasama ang isang ikatlong partido na na-verify ng Forensic IT Department ng ospital. Basag ang boses ni Anton. Kasinungalingan yan. Yan ay. Ginoong Anton, sabi ng hukom na iirita. Kung hindi ka mananahimik, ipapalabas kita sa korte. Nanigas si Anton. Isinara ng aking abogado ang huling folder. At ang pinaka-relevante, Your Honor, mayroon kaming testimonya mula sa medical expert na sumuri sa parehong partido. Si Dr. Jose Pepe Sandoval. Pumasok si Dr. Sandoval, suot ang kanyang puting coat, naglalakad ng may dignidad na parabang ang korte ay entablado ng katotohanan. Sumumpa siya, umupo at pagkatapos ay nagbigay ng testimonya ng may matatag na boses. Ang mga resulta ng pagsusuri na ginawa ko kay Ginang Reyes ay nagpapakita ng magandang kondisyon ng fertility. Samantalang ang mga resulta ng pagsusuri kay Ginoong Anton ay nagpapakita ng ilang mababa at hindi stable na mga cellular parameter. Yumuko si Anton. Ang kanyang mga balikat ay tumataas at bumababa. Tinakpan ni Katrina ang kanyang mukha. Tumango ang hukom, kumukuha ng mga tala. Walang maaring itanggi laban sa mga medikal na katotohanan. Pagkatapos ay dumating ang oras para pag-usapan ang mga pruweba ng kalokohan. Ipinakita sa screen ang mga chat ni na Anton at Katrina. Ipinatugtog ang mga voice message, ang mga litrato ng mga hapunan, mga pagkikita sa isang hotel sa Tagaytay at ang mga phone recording ay malinaw na narinig. Hintayin mo lang siyang sumuko ka. Mapupunta sa akin ang kalahati ng yaman niya. Pagkatapos niyan, magpapasasa na tayo sa buhay. Natahimik ang korte. Tinakpan ng abogado ni Anton ang kanyang mukha, nahihiya na ang sarili niyang kliyente ang nagpahamak sa sarili gamit ang mga pruweba. Nanginginig si Katrina at si Anton, ang lalaking minsang ininsulto ako bilang isang walang kwentang asawa, ay nakaupo na parang isang taong naghihintay ng hatol na kamatayan. Tiningnan ko siya, hindi nang may galit kundi nang walang nararamdaman. Ang bigat ng katotohanan ay nagpamukhang maliit sa paghihiganti. Sa wakas, nagbigay ng hatol ang hukom. Sa malinaw na pruweba ng kalokohan, paulit-ulit na pang-iinsulto sa asawa at mga medikal na katotohanang sumusuporta rito, ipinagkakaloob ng korte ang demanda para sa diborsyo ng nagsasakdal. Pumikit si Anton. Hindi pa tapos. Ang karapatan sa mga ari-arian ay ibibigay ng minimal sa asawa dahil siya ang may kasalanan sa pagkasira ng pagsasama. Napahawak si Katrina sa kanyang mga tuhod. Nanginginig ang kanyang katawan at panghuli, anumang pag-aangkin tungkol sa pagiging baog ng asawa ay idinedeklarang walang basehan dahil pinapatunayan ng mga medikal na resulta ang kabaliktaran. Tumingala si Anton sa kisame na parang naghihintay ng tulong mula sa langit. Walang dumating. Walang dumating. Walang dumating. Walang dumating. Pinalo ng hukom ang kanyang martilyo. Tapos na ang sesyon. Tumayo ako, huminga ng malalim. Hindi ako nakaramdam ng ginhawa kundi parang kabibitaw ko lang sa isang mabigat na pasanin na matagal kong dinala sa katahimikan.
Nang lumabas ako ng korte, sinampal ako ng hangin ng hapon. Ang mundo ay tila mas maliwanag, mas maluwag. Nagpaalam ang aking abogado. Tinapik ako ni Dr. Sandoval sa balikat at sinabing, "Congratulations, Doktora Reyes. Ngayon nasa tamang panig ang katotohanan." Tumango ako. Namasa ang aking mga mata, sandali, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa pagiging tao. Sa hagdanan sa labas ng gusali may naghihintay. Nakasuot si Rico ng simpleng damit, walang mamahaling kotse, walang pagnanais na kunin ang atensyon. Tinitingnan niya lang ako sa paraang hindi kailanman ginawa ni Anton nang may paggalang, hindi pag-aari. "Pwede ba kitang ilibre kumain?" Kalmado ang kanyang boses. Tinitigan ko siya ng matagal. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kaiba ang pakiramdam na makita ng isang taong hindi sinusukat ang halaga ng isang babae sa kanyang matris. Dahan-dahan akong tumango. "Sige." Bahagyang ngumiti si Rico. Hindi niya hinawakan ang aking kamay. Wala siyang hiningi. Naglakad lang siya sa tabi ko na para bang sinasabing, "Hindi ka nag-iisa, pero hindi mo pa rin kailangan ng sinuman para tumayo." Sa likuran namin lumabas si Anton mula sa gusali. Blanko ang kanyang mukha, nag-aalangan ang kanyang mga hakbang. Tumatakbo si Katrina sa likod niya, umiiyak, tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit si Anton ay nanatili lang sa hagdan, tinitingnan ako mula sa malayo, walang galit, walang banta, walang paninisi, tanging pagkatalo. At sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman na iniwan ako. Ako ang umalis, buo ang aking dignidad, hawak ang katotohanan at may bagong buhay na naghihintay. Ilang buwan pagkatapos ng paglilitis, ang buhay ko ay parang isang silid na kadarating lang lagyan ng malaking bintana. Maliwanag, maluwag at puno ng sariwang hangin na hindi kailanman nakapasok noon. Bumalik ako sa pagtatrabaho na may tunay na pagkakakilanlan, hindi bilang asawang napilitang maging anino kundi bilang doktorang nakatayo sa kanyang kaalaman. Sa umagang iyon, pumasok ako sa ospital ng may matatag na hakbang. Ang pangalan, Doktora Gabriela Reyes, espesyalista sa gynecology at obstetrics, eksperto sa fertility, ay muling nakalista sa direktoryo ng mga doktor. Bumabati sa akin ang mga nurse ng may paggalang, hindi dahil sa aking posisyon kundi dahil alam nilang palagi kong tinatrato ang bawat pasyente ng may parehong empatiya, kahit na puno ng sugat ang sarili kong puso. Ngayon naghilom na ang aking sugat, tanging determinasyon ang natira. Puno ang aking schedule sa araw na iyon, mga konsultasyon sa infertility, isang minor na operasyon, isang pulong ng departamento at pagkatapos ay ang pagsusuri sa isang bagong programa na aming itinatatag. Ang programang ito ay matagal ko ng pangarap, isang klinika na nagtuturo sa mga mag-asawa tungkol sa fertility, hindi lang sa mga babae na laging sinisisi. Katatapos ko lang sa isang konsultasyon sa isang batang mag-asawa nang pumasok si Ana sa aking opisina na may dalang tablet. "Doktora Reyes," sabi niya ng mahina, "ang fertility education program na nilikha niyo ay napakatagumpay. Maraming pasyente ang natutulungan." Ngumiti ako, hindi dahil sa sariling pagmamalaki kundi para sa mga babaeng naglakas loob na maghanap ng sagot, hindi na dinadala ang hatol ng lipunan ng mag-isa. "Salamat, Ana," sagot ko. "Ipagpatuloy natin yan." Tumango siya at lumabas. Ilang sandali pagkasara ng pinto, may kumatok ng marahan. Pumasok si Rico na may dalang dalawang kape. "Narinig kong hindi ka pa nag-aalmusal," sabi niya ng pabiro. Bahagya akong natawa. Ganoon ba ka-interesante ang schedule ng pagkain ko sa mga meeting? Inilapag niya ang dalawang baso sa aking mesa. "Hindi interes," sabi niya ng may bahagyang ngiti. "Mas para siguraduhin na ang isang taong hinahangaan ko ay hindi himatayin dahil sa pagkalimot kumain." Nanahimik ako sandali. Dati ang ganoong pangungusap ay parang isang banta dahil palaging ginagamit ni Anton iyon para balutin ang kontrol at manipulasyon. Ngunit kay Rico iba. Walang pressure, walang hinihingi, walang "mas alam ko kaysa sa iyo", tanging isang tahimik na pag-aalala. "Salamat," sagot ko sa wakas. Umupo si Rico sandali, pinagmamasdan ang folder ng presentasyon na bukas sa aking mesa. "Sa susunod na linggo na ang meeting para sa expansion ng ospital. Handa ka na?" Tumango ako. "Handa na." Sa pagkakataong ito, ipapakilala ko ang sarili ko bilang ang tunay na ako. Tinitigan ako ni Rico. Kalmado ang kanyang tingin. "Iyan ang pinakamagandang bagay na ginawa mo, Gabriela." May isang katahimikan na kakaibang komportable. Bago pa ako makapagsalita, may kumatok muli sa pinto. Pumasok ang head nurse na may panik sa mukha. "Doktora, may gustong kumausap sa inyo sa lobby." Kumunot ang noo ko. "Isang pasyente," dahan-dahang umiling ang nurse. Bulong ang kanyang boses. "Hindi po, doktora. Pero mas mabuting kayo na po mismo ang makakita." Nagkatinginan kami ni Rico. Pumunta kami sa lobby. Sa malayo nakita ko ang dalawang figura na nakatayo. Dalawang figurang minsang inakala na hindi ako nababagay sa ospital na ito. Si Anton at si Katrina. Katrina, napahinto ako. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa gulat.
na naglakas loob silang pumunta pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ibang-iba ang itsura ni Anton. Magulo ang kanyang buhok, haggard ang kanyang mukha at pula ang kanyang mga mata na parang hindi nakatulog. Hindi na siya nagsusuot ng mamahaling damit, isang gusot na t-shirt at isang lumang jacket lang. Sa tabi niya si Katrina ay nakatayo na may blankong mukha. Patag ang kanyang tiyan. Walang bakas ng pagbubuntis, walang bahid ng tagumpay, tanging anino ng isang taong nawalan ng direksyon. Nang makita nila ako, lumapit si Anton, ngunit huminto ng humakbang si Rico, pumagitna sa amin, pinapanatili ang distansya nang hindi ako hinahawakan. Hinaan ni Anton ang kanyang boses. Gabriela. Sorry, may isang paghinto. Ang ingay sa labi ay tila nawala. Tanging ang nanginginig na paghinga ni Anton ang naririnig. Nagkamali ako. Ang tanga ko. Hindi ko nalaman kung anong meron ako hanggang sa nawala ang lahat. Tiningnan ko siya hindi nang may galit kundi nang may distansyang imposibleng malampasan. Yumuko si Katrina. Basag ang kanyang boses. Gabriela. Tungkol sa pagbubuntis. Itinaas ko ang isang kamay, pinipigilan siya. Hindi niyo na kailangang magpaliwanag. Nagulat silang dalawa. Nalagpasan ko na ang yugto kung saan may kapangyarihan kayong saktan ako, sabi ko ng mahina ngunit matatag. Ngayon bahagi na lang kayo ng nakaraan ko. Hindi isang sugat, hindi isang kaaway, kundi nakaraan lang. Tumulo ang luha ni Anton. Ang luha ng isang lalaking sa wakas ay naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mawalan ng isang bagay na hindi mabibili ng pera, prestige o manipulasyon. Nagpatuloy ako, mas neutral sa pagkakataong ito. Kung nandito kayo para humingi ng tulong medikal, magparehistro kayo. Tinatanggap ng ospital na ito ang lahat, walang pinipili. Mabilis na tumango si Anton na para bang iyon na ang huling pag-asa na natitira sa kanyang buhay. Ngunit idinagdag ko ang isang pangungusap na nagpatigil sa kanila. Kung nandito kayo para hanapin ang isang bagay na minsang iwinaksi niyo, pasensya na. Hindi na ako ang babaeng naghihintay na pahalagahan. Napahagulgol si Katrina. Pumikit si Anton. Napahagulgol si Katrina. Bumagsak ang kanyang mga balikat sa pagkatalo. Humarap ako sa nurse. Pakitulungan sila kung gusto nilang magparehistro. Ituring sila tulad ng ibang pasyente. Tumango ang nurse. Umalis kami ni Rico. Ngunit bago magsara ang pinto ng elevator, nakita ko si Anton na nakatingin sa akin na may blankong mga mata, ngunit tapat ang mga mata ng isang taong ngayon lang napagtanto na hindi lang niya nawala ang kanyang asawa kundi ang pagkakataong maging isang mas mabuting tao. Nagsara ang pinto ng elevator. Tiningnan ako ni Rico. Ipinagmamalaki ko kung paano mo sila hinarap, sabi niya ng mahina. Bahagya akong ngumiti. Pinili ko lang na hindi na bumalik sa isang sugat na naghilom na. Habang paakyat ang elevator, alam ko sa aking puso na ang buhay ko ay patungo na sa huling kabanata, isang kabanatang hindi na nababahiran ng pang-iinsulto, manipulasyon at kalungkutan kundi ng isang bagay na mas mainit, mas makatao at mas marangal. At sa likod ng lahat ng iyon, isang katotohanan ang dahan-dahang lumilitaw. Marahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, handa na akong magbukas ng isang bagong pinto, hindi para sa iba kundi para sa aking sarili. Isang taon na ang lumipas mula nang lumabas ako sa korte na buo muli ang aking pangalan. Ang mundo ay tila mas mabagal, mas malinaw, mas madaling hingahan. Ang buhay ko ay hindi na umiikot sa pagnanais na patunayan ang anumang bagay sa sinuman kundi sa simpleng pagnanais na umusad para sa aking sarili. Sa umagang iyon, ang boardroom sa ika-8 palapag ay puno ng sikat ng araw. Sa harap ko nakaupo ang mga direktor ng ospital, nakatingin sa presentasyon na may pamagat na programang edukasyon sa komprehensibong fertility ang pag-asa. Ang programa na dating isang maliit na tala lang sa aking kuwaderno ay opisyal na ngayong unit ng ospital, may sariling pangkat ng mga doktor, tagapayo at psikologo. Ang layunin nito ay simpleng ngunit ambisyoso, turuan ang mga mag-asawa na ang mga problema sa fertility ay hindi kasalanan ng babae kundi isang paglalakbay na dapat unawain ng magkasama. Nakatayo ako sa harap ngayon ay may bago ng puting coat na may buong pangalan at titulo na nakaburda sa kaliwang dibdib. Ang puting coat na dating itinago ko bilang isang lihim ngayon ay suot ko na walang takot na husgahan, walang takot na ituring na mayabang, walang pangangailangang itago kung sino ako talaga. Naging maayos ang pulong. Maraming direktor ang nagtanong at si Rico na opisyal na ngayong business partner at kasama ko sa pagpapalawak ng ospital ay paminsan-minsang nagsasalita ng may matatag na boses na puno ng paggalang. Nagtatrabaho kami na parang isang veteranong koponan kahit na halos isang taon pa lang ang aming relasyon. Nang matapos ang pulong, lumabas ang mga direktor. Kami na lang ni Rico ang natira sa tahimik na silid. Tumayo siya, dahan-dahang lumakad patungo sa bintana at tiningnan ang lungsod. Gabriela, sabi niya nang hindi lumilingon. Ang programang ito ay magbabago ng buhay ng maraming babae, maraming mag-asawa. Lumapit ako at tumayo sa tabi niya. Iyon naman talaga ang layunin. Tumingin sa akin si Rico.
At sa wakas nasa lugar ka na dapat ay sa iyo noon pa man. Nagtagpo ang aming mga tingin kalmado mature walang pagmamadali. Gabriela mas malambot ang kanyang boses. Kung isang araw handa ka na gusto kong bumuo ng buhay kasama mo. Pero kung handa ka na lang, hindi kita pipilitin. Ang pangungusap na iyon ay simple ngunit iyon mismo ang nagparamdam dito na mas taus-puso. Walang magarbong pangako, walang pilitan, walang anino ng kailangan mo ako tanging isang alok at isang espasyo para huminga. Bahagya akong ngumiti yumuko sandali. Ayoko pang magmadali sagot ko, pero hindi ko isinasara ang pintong iyon. Tumango si Rico, na para bang sapat na ang sagot na iyon. At sa kung anong dahilan gumaan ang aking pakiramdam. Sa hapong iyon pagkatapos asikasuhin ang isang emergency C-section lumabas ako sa operating room na may buntong hininga ng ginhawa. Isang batang ina na kadarating lang manganak ang humawak sa aking kamay. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Doktora, salamat po. Akala ko hindi na ako magiging ina, sabi niya ng mahina. Sa loob ng 2 taon ininsulto ako ng pamilya ng asawa ko. Tinawag akong baog. Kung hindi dahil sa bagong programa ng ospital malamang sumuko na ako. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng marahan. Huwag mong hayaang maging sentensya mo ang salita ng iba, sagot ko. Ang nagbibigay kahulugan sa buhay mo ay ang katotohanan. Hindi ang mga tsismis. Tumango siya umiiyak sa tuwa. Tinapik ko siya sa balikat at umalis. Papunta sa dressing room ng mga doktor, huminto ako sandali sa pasilyo. Ang ilaw ng hapon ay pumapasok sa isang malaking bintana sumasalamin sa logo ng ospital sa pader. Kaagapay. Nakatayo ako roon tinitingnan ang logo ng matagal hanggang sa malinaw na lumitaw ang anino ng aking nakaraan. Ang araw na itinuro ako ni Katrina at sinabing ang isang baog na tulad mo ay hindi nababagay sa isang maternity clinic. Ang kabalintunaan na iyon ngayon ay parang isang banayad na hanging dumadaan nang hindi ako tinatamaan. Hinawakan ko ang aking dibdib sa itaas mismo ng nakaburdang pangalan sa aking puting coat. Hindi lang ako karapat-dapat dito. Ako ang nagtayo ng lugar na ito. Ako ang nagbibigay ng pag-asa sa libu-libong babae bawat taon. Ako ang nakakaintindi sa kanilang sakit at trauma dahil ako mismo ay naranasan ito at naging pruweba na ang mga pang-iinsulto ay hindi isang kapalaran na ang mga sugat ay maaaring maghilom na ang isang babaeng sinisisi ay hindi. Nangangahulugang talunan. Nagpatuloy ako sa paglakad patungo sa isang bagong buhay, patungo sa isang bagong pag-asa. Ilang linggo ang lumipas sa isang internal na event ng ospital, nasa tabi ko si Rico. Tinitingnan niya ako na parang isang taong nakakakita ng isang hinaharap na gusto niyang protektahan, hindi angkinin. Nang malapit nang matapos ang event, bumulong siya, Gabriela, kung isang araw gusto mong magsimula ng isang bagong kabanata, nandito lang ako. Lumingon ako, tiningnan ang kanyang kalmadong mukha at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon hindi ako natakot sumagot. Alam ko, sabi ko. At baka handa na rin akong isulat ang kabanatang iyon kasama ka. Ngumiti si Rico. Isang mainit na ngiti na hindi nakakapaso. Isang ngiti na hindi ko kailanman natanggap mula sa sinuman. Umuwi ako sa gabing iyon na may payapang puso. Hindi dahil may bagong lalaki sa buhay ko, hindi dahil nawala ang aking nakaraan, kundi dahil nakatayo ako sa sarili kong mga paa mas matatag kaysa dati. Mula sa isang babaeng minsang ininsulto bilang baog ngayon ay naging isang taong nagdadala ng buhay, pag-asa at katapangan sa napakaraming iba pang babae. Hindi na ako biktima ng dati kong kwento. Ako na ang may akda ng bago. At ang kwentong iyon ay nagsisimula pa lang.